Mga minamahal na kapatid, halos isang buwan na natin na subaybayan ang paglilitis dahil sa kawaliang nangyayari sa ating bansa. Hindi lang milyon-milyon ang ating pinag-uusapan, kundi trilyon-trilyon. Limpak-limpak na salapi na naging sanhi ng kahirapan ng mga mahihirap, nawawala ng bahay, nawala ng hanap buhay, at ang iba sa kanila ay nawala ng buhay. Ang katiwalian ay hindi bago sa atin. Kahit noong unang panahon, kahit sa panahon ni Amos, sa ating unang pagbasa, marami ng katiwalian ang nagaganap. Sabi sa ating unang pagbasa ng mga taong sakim at gahaman, sabik na kaming matapos ang araw ng pamahinga. Excited na kami na matapos ang araw ng pamamahinga upang maipagbili namin ang aming mga inani. Mailako namin ang mga trigo, taasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Patitulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Iwali, mapagsamantala, gahaman at sakim. Bakit naging gahaman ang tao? Bakit naging sakim ang isang tao? Bakit namamantala, pinagsasamantalahan ang iba? At itong pagsasamantala at katiwalian ay hindi lamang nagaganap sa gobyerno. Kahit saan ka pupunta. Pupunta ka ng mga school, mayroong katiwalian. Pupunta ka ng iba't ibang trabaho, napakaraming katiwalian. Ano ang sabi ng manggagawa? Total, wala naman si manager. Upo-upo muna tayo ag magkintuhan. Nakakapagod din kaya ang magtatrabaho. Diba? Katiwalian din yon. Lalong-lalo na kapag pumunta tayo ng merkado dahil upang kumita ng malaki, maraming pagsasamantala ang ginagawa. Dinadaya ang timbangan, i-injeksyonan ng tubig ang manok para tumaas ang kilo. Sa gasolinahan, pag mag-rollback, mayroong katiwalian. Hindi din exempted sa ating simbahan. Mayroon ding katiwaliang nangyayari. Bakit mayroong pagsasamantala? Bakit mayroong mga sakim at gahaman? Dahil ang tanging hinahangad ay magkamal ng maraming kayamanan. Kahit sa mga bata, sa ating panahon ngayon, tatanungin mo sila, ano ang gusto mo paglaki mo? Marami sa kanila ang sasagot, ang maging mayaman. Walang naghahangad na maging mahirap. Lahat ay nais maging mayaman. Kaya kahit hindi magandang gawain ay papasukin para lamang magkamal ng kayamanan. Subalit, mayroong paalaala ang ating Diyos. Lalong-lalo na sa ating unang pagbasa noong araw ng Biyernes. Sana ang paalaala ng Diyos na ito ay wag na wag nating kalimutan upang makarealize tayo na ang ating pagpaparito sa mundong ito ay hindi upang magpapayaman sa material na bagay at mga makamundong kayamanan. Ano ang sabi ng unang pagbasa noong Biyernes? Sabi ng unang pagbasa ay, kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dala ng anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at kahit gaano kadami ang ating kayamanan ay wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya sana, dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Ang mga nagnanais yumaman sa anumang paraan ay nahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangarin
magtutulak sa kanila ng kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. At yan ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Biro mo, isang pamilya, 30 ang sasakyan. Pag-iisip yun. Biro mo, ang isang engineer, magsusuot ng relo ng halagang 5 milyon. At nagsusuot ng isang t-shirt, 150,000 ang halaga. Bakit? Ang 5 million na relo, ibaba ang kanyang oras sa 200 na relo. Pareho lamang oras ang kanilang ipinapahayag. Tapos hindi ka ba mahihiya na ang pinapakain mo sa iyong pamilya ay mula sa isang pagnanakaw, at dahil sa iyong pagnanakaw, maraming mga mahihirap ang nalulubog sa baha. Saan ang puso? Saan ang konsensya? Tapos pag umalis siya sa mundong ito, ni isa sa mga itong kayamanan na kanyang ninakaw, ay wala naman palang dadalhin. Bagkus ang mga ito ay magatid sa kanya sa kapahamakan, sa kanyang paglisan sa mundong ito. Kung makapagsalita lang Diyos sa mga hearing na ginagawa ng Senado at sa Kongreso, sasabihin din ng Diyos, hindi ko mapapatawa ang mga masama nilang ginawa. Sabi ng ating unang pagbasa. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, hindi ko na maipapatawad ang masama nilang gawa. Ibig sabihin, hindi kalooban ng Diyos, hindi kagustuhan ng Diyos ang taong magnanakaw at ang taong mapagsamantala. Lalong-lalo na kapag ang mga mahirap ang pinagsamantalahan. Kaya tayo ay pinaalalahanan na sana hindi tayo maging kabahagi ng panamamantala ng ating kapwa. At sa ating ebanghelyo, tayo ay pinaalalahanan na lahat tayo ay makatiwala ng Diyos. Hindi tayo ang may-ari. Kahit yung ating buhay, hindi tayo ang may-ari. Ipinahiram lamang sa atin ng Diyos. Ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Kung hindi natin ginagampanan ang ating pagiging katiwala, ang tawag sa atin ay tiwali. At kapag ginagampanan natin ang ating responsibilidad bilang katiwala, ang tawag sa atin ay pagkatiwalaan. So bilang makatiwala sa Diyos, anong klaseng katiwala tayo? Tiwali ba o mapagkatiwalayan? Sana pagsumikapan natin na tayo ay magiging tapat na makatiwala ng Diyos. At bilang mga tapat na katiwala ng Diyos, tayo ay kanyang pinaalalahanan na sana ang mga biyayang ibinibigay niya sa atin ay hindi natin gagamitin para pagyamanin ang ating sarili lamang. Di ano ang sabi niya sa ating ebanghelyo? Gamitin niyo ang lahat ng kayamanan sa mundong ito sa pagkakaibigan. Kasi ang pananaw talaga ng Diyos, ang pangarap talaga ng Diyos sa atin na kanyang makatiwala sa mundong ito, na tayo ay magtutulungan, na tayo ay magdadamayan. Ayaw ng Diyos na may isa sa atin na kanyang katiwala ang naghihirap, samantala yung iba ay nagpapakasasa sa buhay. Nais ng Diyos na lahat tayo ay makaahon sa kahirapan. Kaya yung iba ay binibigyan ng mga biyaya hindi para sa kanilang sarili lamang, kundi para sa nagamitin upang tulungan na iahon ang ibang mga katiwala na naghihirap sa kanilang buhay. Para sanang mga mabubuting magkakapatid, mga magkakapatid na nagtutulungan, hindi namamantala sa kapatid. Hindi yung pusong handang tumulong sa kapwa, sa kapatid. Kasi yung kayamanan sa mundong ito, parang pitsa pie po iyon eh. Halimbawa, yung isang pitsa, mayroong 10 slices, tapos tayo ay 10. Sana ang bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang slice. Subalit, ang nangyayari sa ating bansa, 10 slices, 10 katao, ang isang tao ay kumuha ng 6. So, ilan na lang ang natira? 4. Ang 4 ay paghahatian ng 9. Hindi, may malaki na talagang kakulangan. At hindi po iyan ang gusto at ang pangarap ng Diyos sa atin. Ang pangarap ng Diyos sa atin ay yung wala ay bibigyan. Yung naghihirap ay tutulungan. At ang bawat isa
ay nagdadamayan. Pagpapahayag ng kaniyang utos na lahat tayo ay magmamahalan. Diyan ang tunay na katangian ng tapat na katiwala. Hindi pinapabayaan yung iba, kundi mayroong puso upang tulungan at damayan. Hindi namamantala, kundi mayroong pusong nagbabahagi. Hindi nang aapi, hindi pusong handang magmahal at handang tumulong at dumamay. Naway ang mga ito ay ating matularan. Ang pagiging tunay at tapat na katiwala ng Diyos. Ibahagi, tulungan, magdamay at magmahal. Upang walang pinagsasamantalahan na aapi at nahihirapan sa buhay. Amen.